Ang paglikha ng aklat tungkol sa PMA class, 1971 na pinamagatang The Untold Story of the Philippine Military Academy, matatag class of 1971 ay isang malawak na paglalakbay. Tulad ng nabanggit, wala pang sino man sa mga nagtapos ng PMA ang nakapagsulat ng aklat na nag-aalala-ala sa mga individual na kwento at tagumpay ng halos buong PMA class mula sa kanilang pagiging kadete hanggang sa kanilang pagtahak sa karera sa militar at pulisya, gayon din ang kanilang mga pagsisikap matapos ang pagre-retiro. Ang idea tungkol sa aklat ay nagsimula noong 1900. Noon, ang landas sa hinaharap ay isang matinding pakikibaka. Ang mga susi ay ang tuloy-tuloy na mga gawi, istrukturadong pagpupursige at masipag na paggawa. Itinakda ng may akda ang layuning mailagay ang kwento sa papel kahit gaano ito kabaluktot o di maganda nang walang pag-i-edit. Batid niya ang problemang kinakaharap ng karaniwang baguhang manunulat. Nakatuon siya sa bilis at daloy bago siya mawala ng sigla hanggang sa ganap na makumpleto ang magaspang na burador ng aklat. Mula sa di maayos na panimulang draft, ang aklat ay dumaan sa 50 rebisyon at sinundan ng halos walang katapusang muling pag-edit. Sa wakas, matapos ang halos 16 na taon ng paggawa, ang unang buong manuskrito ay natapos noong 2014. Pagkatapos ito ay sumailalim sa masusing pag-edit ng aklat ng isang profesional na manunulat at mamamahayag, si Miss Gemma Nemensover. Ang aklat tungkol sa hindi pinabago-bagong kwento ng PMA Class 71 ay inilathala sa Quezon City ng Milcar Enterprises noong 2015. Pagkalipas ng 5 taon, ang na-update na kwento, ikalawang edisyon, ay inilathala noong 2020. Mas mahalaga, sa kauna-unahang pagkakataon sa kasaysayan ng PMA, isang aklat ang nagbigay pugay sa anyong libro sa kahanga-hanga at komprehensibong paglalarawan kung ano ang ibig sabihin ng maglaan ng 4 na taon sa PMA na nararapat papurihan at kilalanin. Dahil sa tagumpay na ito, ginawaran ang may akda ng prestihiyosong Cavalier Award noong 2021. Dapat tandaan na maaaring nabigo ang proyekto ng aklat kung hindi dahil sa kusang loob na suporta ng mga Class 71 na nagbigay ng datos na kailangan upang muling mabuhay ang mga alaalang iyon. Siyempre, pagbati rin sa mga opisyal ng klase at mga taga-suporta na sama-samang nag-ambag upang punduhan ang paglalathala nito. Ang aklat na ito ay tungkol sa Philippine Military Academy, PMA, matatag class ng 1971 na maituturing na pinakakontrobersyal na klase na nagmula sa akademya mula nang ito'y itatag. Ang karakter, edukasyon at pagsasanay na kanilang natamo mula sa mahigpit na 4 na taong pananatili sa PMA ay halos nagtiyak para sa bawat isa sa kanila ng isang matagumpay, progresibo at propesyonal na karera sa militar. Habang umuunlad kasabay ng tradisyonal na papel ng militar, ang klase ay nag-ebolusyon mula sa mga batang tenyente na lumalaban sa insureksyon ng CPP/NPA at sa rebelyon ng MNLF tungo sa mga tenyente koronel na namumuno sa mga batalyon, mga panlalawigang utos at mga barko ng hukbong dagat. Ang landas tungo sa matagumpay na karera mula 1971 hanggang 1986 ay maayos ang takbo. Ang pakikilahok ng ilang kasapi ng klase sa mga nabigong kudeta ng militar noong 1987 at 1989 laban sa taong kanilang iniluklok sa kapangyarihan. Noong makasaysayang Rebolusyon ng Pebrero 1986 ay nagdala ng kawalang katiyakan sa kanilang mga dati mararangal na karerang militar. Ikinukwento ng aklat na Brothers ang komprehensibong salaysay
mula sa loob kung paano umunlad ang klase mula sa pagtatak sa kanila bilang rebeldeng klase ng militar upang makamit ang huwarang pagganap sa aktibong militar at pulisya, serbisyo sa gobyerno at sa mga sibilyang karera. Upang pagyamanin ang pag-alala sa proseso ng aklat, layunin ng bidyong ito na magdala ng mga screenshot ng mismong aklat at gayon din ibahagi ang mga kapanapanabik na alaala ng paglulunsad ng aklat at pagpirma ng mga aklat. Natupad ng aklat ang tungkulin nito na dalhin sa anyong libro, ang paglalakbay ng PMA Class 71 bilang magkakapatid na hinubog ng mga pinagsaluhang hamon at tagumpay. Ikinalulungkot namin ang katotohanang kami, ang kasalukuyang mga henerasyon, ay nabigong pahalagahan at kilalanin ang mga nagawa ng mga dating klase ng PMA dahil iilan lamang ang ibinibigay sa aming ebidensya tungkol sa kanilang buhay at mga tagumpay bilang isang klase. Habang lumilipas ang panahon, ang kakaunting ebidensyang natitira ay unti-unting naglalaho at nalilimutan. Sana ay mapigilan ng aklat ang ganitong kalagayan. Layunin nitong panatilihing nakaukit sa aklat na ito ang mga alaala ng PMA Class 71 upang mabasa, matagpuan, pahalagahan, at parangalan ng mga susunod na henerasyon. Ang mga alaalang ito ay mananatiling nakaukit magpakailanman